may napulot po ba tayo, may napiga po ba tayo doon sa hearing natin kahapon? Kaugnay po dyan sa continuing investigation ninyo sa pagkalat ng fake news? Well, isang ikangang very revealing news yung kay Vicente Cucnanan alias Pebbles Cunanan, wherein he divulged na yung sa Polvoron issue, it was found out na ang gumawa ng plano was Attorney Harry Roque. They had a meeting, yung rally nila noon sa Hong Kong, nag-meeting sila doon sa isang Chinese restaurant, tapos nandun yung ibang vloggers like si Glenn Chong was present, Attorney Harry Roque was present, tapos si Attorney Trixie Angeles present, then si Attorney Vic Rodriguez and other personalities, no? And then binanggit niya kasi nag-executing affidavit itong si Vicente Cunanan. Opo. So under oath talaga yung Kaya pala ito si Vic Rodriguez, tuloy-tuloy yung paninira. Present pala doon. Sa plano, napabagsakin yung Pangulo. Revelations niya. Now, lumalabas doon sa sinumpaang salaysay niya na indeed, plinano talaga yung pagpalabas ng Polvoron issue, no? And may comment pa si... Kasi kung ang Polvoron video na yan, 2022 pa yan, dapat lumabas na yan eh. Kasi kung totoo yung video, at yung mga sabi-sabi na yan, at kung totoo yan, dapat nilabas na yan. Kasi katotohanan yung habol nyo, di ba? Ba't yung papatagalin pa? Diba? Kung katotohanan ang gusto nyong makita ng mga Pilipino, bakit ngayon lang lumabas? Diba? I think lumabas yan 2024. Oh, tagal naman. Ha? Pero yung Polvoron video na yan, sinasabi na ni Maharlika noong 2022 pa. May mga sabi-sabi ng ganun. Oh, ibig sabihin, ini-edit pa po or ginagawa ng paraan paano magmukhang totoo. Ni Harry Roque, sinabi niyang magaling ako magpabagsak ng gobyerno. So, makikita po doon sa interpellation. Ulitin nga natin, anong sabi ni Harry Roque? Polvoron issue, no? And may comment pa si Attorney Harry Roque, sinabi niyang magaling ako magpabagsak ng gobyerno. So, makikita po doon sa interpellation kay Vicente Cunanan na lumalabas ng mastermind ng Polvoron issue was si Attorney Harry Roque. Paano po yun? Nagsisik ng asylum dun sa the Netherlands. Hindi naman natin mapilit na pumunta sa committee nyo dyan para sumagot po siya. Well, definitely, hindi natin maimbita si, dahil he is out of the country, kahit na i-contempt natin yon, he can only be arrested once he comes back sa Pilipinas, no? Pero... Diyan magpapakita na si Harry Roque guilty po. Guilty. Kasi kahit sa anong patawag, iniiwasan niya. May kasabihan tayo, pag ikaw ay tumakas sa iyong problema, anong tawag doon? Sign of guilt yun. Diba? Totoo yan. Ano yun? Bali, ikang ang pasabog na balita yun dahil hindi natin alam dati, no? Ngay kahapon lang natin nalaman na ang nagplano pala noon was si Attorney Harry Roque. Hindi nga natin pati yung source ng Polvoron, hindi natin alam. Pero doon, very clear. Ano ko lang, masingit lang. Itong mga ano na to, halatang halata, may lumabas na sa hearing. Okay. Ano kayang reaksyon ni Amy Marcos dito? Na ang punot dulo ng lahat ay itong si Harry Roque. Pero, bakit wala tayong naririnig na komento kay Amy Marcos? Bakit tahimik pa rin itong babaeng ito? Pinagtatakpan mo ba ang mga kampon ng mga Duterte, Amy Marcos? Pinagtatakpan mo ba sila? Kasi no comment ka rin para kang si Sara Duterte. Diba? Ako'y nag-aantay ng reaksyon ni Amy Marcos sa hearing kahapon sa TRICOM, pero wala pong lumabas na reaksyon. No, walang komento. Diba? Dapat initiative ka sana ni Marcos. Sige, ngayon nalaman ko na si Harry Roque pala yung pasimuno ng lahat o nangunguna para sa peking Polvoron video na yan, lalo na si PBBM yung pinitira dito. Ay teka lang, magsasalita ako, patawag akong media o di kaya pa-interview ako para may pagtanggol ko naman si Pangulong Bongbong Marcos. Magkadugo kami, pagtanggol ko naman dito sa mga taong naninira, pero wala po siyang komento. Hayaan mo lang, Amy Marcos, na si PBBM sirain itong baklang ito. Baklang tsumutsupa na to. Amy, wala po tayong narinig sa kanya.
Naging bingi yata si Amy. Kung ako po may kapatid ako. Kahit may hindi kami pagkakaunawaan. Pero sinisiraan yung kapatid ko. Teka lang, re-raise back ako. Diba? Re-raise backan ko yan, yung mga naninira. Oh. Pero si Amy Marcos, tingnan mo, anong ginawa niyan? Hinayaan niya na si PBBM sirain ng mga taong ito. Wala siyang komento. At ang kinampihan pa niya, yung mga taong naninira. Kulang na lang po sabihin ni Amy Marcos, wala akong pakialam sa dyan kay PBBM. Kulang na lang. At yun yung naiisip ko minsan eh. Kunwari, Amy Marcos, anong masasabi mo? Ay, wala akong pakialam dyan kay PBBM. Sinisiraan siya ni Harry Roque Ay, wala akong pakialam dyan. Yun yung naiisip ko eh. Pero hindi naman niya sinabi yun, ano? Pero kung iisipin mo, parang ganun lang din. No comment eh. Ibig sabihin, wala kang pake. Hindi mo nga naipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa pulburon video na yan eh. Hindi mo maipagtanggol. Wala kang komento. Sana all. Galing mo. Galing mo, Amy. Diba? Nakakabilib ka talaga. Traidor ka rin eh. Totoo. Traidor. Ano? Bakit ko nasabing traidor si Amy Marcos? Kasi naman po kasi, mas ginusto pa niyang ipagtanggol yung nang aapi kumpara sa inapi. O, edi traidor. Diba? Anyway, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, pag-usapan po muna natin itong si Sara Duterte. Pero bago po yan, mga pre, ay nako. Eto no, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Yan. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. At syempre yung ating Timbirador kasi meron na po itong magsi 60,000 followers na po Andun napabayaan ko yung Timbirador ko. Nagulat na lang ako kahapon lang, isang araw lang, may nadagdag na 3,000 followers. Yan tagal ko nang hindi ginamit yun. Kahapon lang, biglang may nag-viral na video. Di bubuhayin ko na naman yun. Sige. Dalawang Facebook page yung ating gagamitin. Ballpoint Man 2.0 at Timbirador. Ngayon mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, huwag kalimutang i-share yung ating mga video, huwag kalimutang mag-like. Libre pong mag-like. Libre po yan. And syempre, sa mga nakasubscribe na sa ating YouTube channel, maraming salamat po, no? Sa inyong suporta. Ayan. Okay, ngayon mga pre, ay bigyan muna natin ng reaksyon itong kay Sara Duterte. Okay? VP Sara Duterte nilaglag ni Attorney Zolieca Lopez na 2 beses hinarang ang COA na huwag ibigay sa Quadcom ang reports ng OVP at DepEd. So actually si Lopez po ang nagsalita nito, nilaglag po etong si Sara Duterte. Gusto ko lang balikan eh. Kasi sabi nila malinis daw si Sara, mabait at hindi daw magnanakaw. Wala daw tinatago sa publiko. Okay, tingnan natin. Hindi po ako nagsasalita dito Si Lopez po na kadikit ni Sara Duterte. Kilalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo, hindi. Opo, yes. So, she knew about the letter. Correct. Yes, Your Honor. Before you signed off to it and sent it to COA, correct? Yes, So, President. so ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA ay upang pigilan ang COA mag-release ng kanilang audit report and other related documents tungkol sa utilization ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Bakit pipigilan? Trabaho ba ng Vice Presidente na pigilan yung COA? Hindi. Kapag pinigilan mo, may tinatago ka. Nangyari. Sara, delikado ito pag naging
Hindi, Vice President ka pa lang kinokontrol mo na yung gusto mong kontrolin. Diba? Napaisip tuloy ako, to. Naging mayor po ng Davao si Sara Duterte. Okay, naging mayor po ng Davao yan. Tapos pansin natin, nung naging mayor siya ng Davao, walang mga krimen. Pero ayon kay Nicolas Torre, General Torre, 2 yung Blue Book. Bakit 2? Di umano, dinodoktor yung mga krimen. So, ibig sabihin, nung mayor pa lang po si Sara Duterte dyan sa Davao, ay kaya niyang manipulahin yung mga krimen na yan. Kaya niyang kontrolin. Tapos, naging vice president siya, deputy secretary siya. Eto na naman ngayon, pinipigilan yung COA. Ay na, hinarang ang COA na wag ibigay sa Quadcom ang reports ng Office of the Vice President at DepEd. Bakit mo hinarang? KO! Paano pa pag ito naging presidente? Diba? Labag sa batas yun yung pagharang mo. Okay? Labag sa batas yun. Hindi ako lawyer pero kung gagamitin po natin yung isipan natin at paniniwala natin, haharangin mo haharangin mo. Ibig sabihin, mali na yun. Diba? Tuloy natin. In your words, you said here, you are of the position that the subject subpoena should not be complied with. Is this correct? Your Honor, Is this correct? It's a yes or no, Attorney Lopez. Is this correct? Were these the words you affixed on your letter? Dahil sa sulat na inalabas ninyo, at inamin nyo rin naman na ikaw, si Mr. Ortonio, tama po ba? At ang ating Vice Presidente, ang may alam tungkol sa sulat na ito. Hindi po ba kayo naniniwala na karapatan ng taong bayan malaman ng kung paano nyo po? Yes, yan yung sinasabi ko. Karapatan ng taong bayan na malaman kung ano yung katotohanan. Tapos, pagdating naman sa confidential funds, ang depensa ni Sara Duterte, confidential nga O confidential, okay, pagbigyan kita doon. Etong ilalabas dapat ng COA, confidential ba yan? Bakit mo kailangang harangin? Confidential ba yan? Hindi. So, kailangang malaman yan ng taong bayan. Bakit nyo hinaharang? Ano na, Sara? Si Sara Duterte nagbalik ng Pilipinas. Hindi ko ramdam yung pagbabalik niya. Ramdam nyo ba na si Sara andito na sa Pinas? Si PBBM, ramdam ko na nagtatrabaho po yan araw-araw. Hindi po yan pa travel-travel lang, ng dahilan. Diba? Di tulad ng iba dyan. Po ginastos ang pera na ipinagkatiwala sa inyo? When you issued this letter, Attorney Lopez, did you act on your own volition? Yes or no? No, Your Honor. Hindi kayo nag-iisa. So sino ang kasama ninyo nung ito po ay inyong ipinarating Baka si Piatos, Tempora. KO! sa Commission on Audit na hindi dapat sila sumunod sa subpoena duces tecum ng Kongreso? Your Honor, this was a matter I consulted with Mr. Lemuel Ortonio. Kayong dalawa lang. Yes, Your Honor, for the matter of the requesting COA. So, ang sinasabi mo, walang alam si Vice President tungkol dito? Your Honor, it was a letter that... Ma'am, it's a yes or no. Let's not make life difficult. May kinalaman ba ang Vice Presidente sa... Tingnan na natin kung ang sagot niya yes or no. Okay? Kung yes, talagang sa poll si Sara Duterte. So may kinalaman. Imposible namang mag-no ka. Kung mag-no ka naman, sinungaling ka. Sara Duterte, walang kinalaman dyan. Maniwala kayo doon. Pero wait lang, wag nating husgahan. Pakinggan natin yung sagot. Sulat na ito. Oo, hindi. Opo, yes. So, sino ba pala? KO! Paano na yan? Correct. Yes, Your Honor. Before you signed off to it and sent it to COA, correct? Yes. Bring you back to another document. August 21, 2024. Muli na naman po kayong sumulat kay chairman ng COA. At dito, sa laman po ng sulat ninyo, ipinapakiusap ninyo na kung maaari, wag i-share
ang audit observation ng COA sa Kongreso. Nako. Noong August 13, 2024, nag-issue ang House Committee ng Appropriations ng subpoena, Duces Tecum, sa COA kaugnay ng COA audit report tungkol sa pondo ng OVP at DepEd. Matapos ang ilang budget hearing kung saan tinalakay ang paggastos ng OVP at ng DepEd Secretary ng pondong ito na umaabot ng 125 million pesos sa loob lamang ng labing isang araw. Totoo po ba ito? Your Honor, I'm sorry, I did not catch the question. Respectfully, may you please repeat? I'm sorry. Attorney Lopez. Tata. Sino ba itong tumatawag? Saglit lang ah. Wait lang. Pasensya na mga pre. May tumawag lang ah. Kasi sa computer ko narinig, pero sa cellphone, di nag-appear dito. So, ayan. So, tuloy na natin to. tuloy. Ayan. Nag-issue po kayo ng sulat sa COA ng August 21, 2024. Tama po ba mali? Yes, Your Honor. Ano po ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA? I understand during the time, Your Honor, there was a subpoena issued to the Commission on Audit for the release of certain documents pertaining to the ongoing audit of some transactions of the Office of the... Your Honor. It's a yes or no, Attorney Lopez? Oo lang po at hindi. Nandito po yung copy ng sulat. Kung gusto niyo po, bigyan ko po kayo ng copy ng sulat ninyo. May I please? At saka nandito po yung signature ninyo sa kopya sa sulat. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the said letter? So I can... Comsec, can you please give this to the person who has lost her memory? Grabe naman. Ang gandang matatawag bang trash talk yun? Para sa akin, trash talk yun ha. Ikaw yung sumulat, may pirma ka, tapos nakalimutan mo. Wow! Wow! Parinig kita sa mukha eh. Buisit. Tuloy. Can you just confirm this letter? Yes, Your Honor. Okay. Indicated in Anyway, the second Comsec, can I have paragraph. my copy back? Since she has confirmed the letter of covering the truth. Pinagtatak natin Akala ko, sasabihin mo, bumalik na yung memory. tatakpan ng katotohanan. Kasi kung wala naman kayong tinatago, Oh. di ba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't nyo pa papakiusapan yung isang ahensya? May kilala Totoo. Bakit niyo papakiusapan kung wala kayong tinatago? Bakit kayo makikiusap doon na wag ilabas itong mga reports na to? 'Di ba? Hindi naman confidential funds 'yan. Kailangan ng taong bayan malaman kung saan napupunta yung mga pera nila. Tama? Sarap buhay kayo, no? Galing nyo, no? Bistado. Hindi po yan tinutukan ng kung ano-ano. Siya po mismo ang naglaglag kay Sara Duterte. So ngayon mga pre, next topic naman po tayo mga pre. Bigyan natin ng reaksyon itong di umano'y ari-arian ng ni Isko Moreno or ng kanyang ano. Eto may babasahin tayo dito. Eto. Wait lang Ayan. Ayon dito sa isang Facebook page, okay. Grabe ang lawak ng property ni Isko Moreno sa Lipa, Batangas. Ang tanong, yan ba ang kinita sa pinagbentahan ng mga property sa Maynila? Yun po yung tanong And then kung makikita nyo dito, ayan, i-close ko na lang. Makikita nyo dyan, mga pre, grabe property ni Isko sa Lipa. Nagpayaman ka talaga sa politika. Ayan yan yung mga larawan. Ayan. Yan mga pre. Kasi kung totoo ito kung totoo na talagang kay Isko Moreno itong mga properties na ito. Kung totoo, mapapaisip po tayo. Galing sa mahirap si Isko Moreno. Okay? Ito hindi ako naninira kay Isko Doon lang tayo sa sa katotohanan. Okay? Galing sa hirap si Isko Moreno. Tapos naging mayor siya, okay? Anyway, naging artista naman din siya. And then naging mayor. Tapos kung titingnan po natin,
magkano ba yung sahod ng mayor? 'Di ba? I think nasa 200,000 plus. So sa 6 years, compute mo 'yun. Mamaya malalaman natin. Tapos ibibili mo ng ganitong klaseng ari-arian. Di umano sa kanya 'to Kasi kung sa kanya 'yan, mapapaisip tayo, magkano lang ba yung kinikita ng mayor? At di lang po 'yan. So tingnan natin yung isang video mga pre. Okay, may video po dito. Panoorin po natin, no? Itong video ni Makagago. Ayan na. Yan. Panoorin po natin ito. Ito mga boss, tignan nyo ang pormahan po ng inyong yorme. Louis Vuitton jacket. Ang mahal, Louis Vuitton jacket, nasa 300,000 pesos. Oo, tapos may 100,000 pesos. Louis Vuitton sneakers. Wow, 'di ba? Tapos Richard Mille watch. Putang ina, milyon to lahat, men. Yung mga relo, may 3 million, may 8 million. Sige, tuloy lang natin. 100,000 pesos. Louis Vuitton sneakers, 100,000 pesos. Richard Mille watch, 12 million pesos. Ay, grabe. Compute nyo nga, i-compute nyo. Magkano itong mga halagang to? Napakatikas mga boss. Jagger Le Culture watch, 3 million pesos mga boss. Toyota Land Cruiser 300, 8 million pesos. Ano daw? 8 million? Mag 3 wheels na lang ako dyan. Ay. Ang tawag dyan? Kulong-kulong. 8 million, di ako bibili ng ganyan. Ibili ko na lang ng 3 wheels yan. Tapos tinda ko ng saging. Dito na tayo. Bili ka pa ng mamahaling. At habang lahat po ng ito ginagamit at sinusuot niya, huwag nating kalimutan na ang sahod ng isang mayor kada buwan ay 223,500. Ayan 223,500 pesos ang sahod ng mayor. Iwan ko lang ngayon kung medyo nag-increase ba, no? Hindi ko lang alam. Pero kung i-compute nyo po yan sa loob ng 6 years, magkano kaya? 100 pesos lamang. So, paano po nangyari ang lahat ng ito? Paano nagkaroon ng mga ganito ang inyong mahal na mayor? At hindi lang yan. Huwag din po natin ito yung bago, mga properties ni Isko dito na pupunta ang mga napagbentahan ng mga ari-arian ng Maynila. Okay? Tingnan nga natin. Kalimutan ang kanyang mga properties. Dito ata napunta ang mga napagbentahan ng mga ari-arian ng Maynila. Di umano, dyan napunta yung mga napagbentahan. Okay, may Jollibee. Jollibee Pretil, 80 million pesos. Alban, hindi po pala basta-basta ngayon magtayo ka ng Jollibee, ano? Kung wala kang kulang-kulang 100 million. Kala ko, 10 million makakapagtayo ka na. Parang ano lang yan barya lang pala. Naisip ko pa naman, Ballpoint Man's Jollibee. Wag na lang. Di man pala pwede magtayo dyan kung 50,000 lang pera mo. Tuloy. Residences Penthouse. Wow, 150 million. Ito kung totoo po ito na kay Isko Moreno, masasabi kong lupit mo, Isko. Ang lupit mo. 150 million pesos. Toyota Land Cruiser, 8 million. UGBO, Presto BGC. Wow, 50 million, 50 million. Dalawang Ayala Alabang mansions, 300 million each. Alpha Land Baguio Rest House, 200 million mga boss. Kasi ang mga binibenta ni Isko noon na ari-arian ng Manila ay bilyon yung halaga, tama? Bilyon. So sabi naman ni Isko, pinakain daw niyo sa mga mahihirap.
kung ako noon, ako yung mayor, o sige, pagpalagay natin, nabenta ko. Hindi po solusyon yung pagkain lang eh. Hindi yung solusyon eh. Alam mo anong solusyon dyan? Yung mga mahihirap na yan, yung mga rugby boys na yan, yung mga tambay na yan, parehab mo muna yung mga nag-addict dyan. Parehab mo muna. Pag narehab yung mga yan, paglabas nila, turuan silang mga isda. Bigyan ng trabaho. Kahit simpleng ano lang, yung may pang-araw-araw lang sila. 'Di ba? Kasi marami naman sila eh. Yun yung dapat na itutulong sa kanila. Oh. Hindi yung ano, hindi yung 'di ba? Yung papakainin mo lang and then 1 week, oo, may kakainin sila sa loob ng 1 week. After nilang kumain, gutom na naman. Balik na naman sa dati, mag-a-addict na naman. So, parang ang dating doon, tuturuang, parang naturuang maging tamad yung mga tao. Diba? Kasi, yun naman yung sinabi po ni Isko na gusto niya talagang mabusog yung mga nagugutom. Yun yung sabi niya. Pero gulat tayo dito sa mga nakita natin sa video na to. Net worth ni Isko sa kanyang SALN, 70 million pesos lang. Kung talagang matalino kayo, hindi nyo na ipoboto ang kurakot. Sama mo, makagago. Grabe ka naman. Huwag ka naman ganyan, makagago. Ha? Grabe ka naman makapagsabi ng kurakot. Ay, nako. Huwag naman ganyan. Oh, wait lang, may tumatawag. So, ayan, pasensya na may tumawag. Ayan na. Sa madaling salita, mga pre, hindi naman sa pero kung si Isko, kung ganyan lang din yung gagawin ni Isko pag upo niya, siguro, relax muna si Isko and then si Lacuna muna yung pagbigyan natin, mga pre. Kasi, bakit po si Lacuna? Kasi, syempre, yung kanyang nasimulan ngayon, para hindi po matigil. Bigyan pa natin siya ng another chance, no? Kasi akalain mo yung 700 land titles, 700 plus land titles yung kanyang pinamigay simula nung nakaupo siya bilang mayor ng Manila. 'Di ba? So subukan po muna natin. Kung si Isko naman 'di ba? Nagbebenta kasi. Binebenta kasi yung mga ari-arian eh. So, nakakatakot yun pag ganun. Diba? Sabagay, discardin niya yun. Pero kasi, kung titingnan mo sa mga tumatakbong mga mayor sa buong Pilipinas, si Isko lang po yung nag-viral na ganun na may mga binibenta na mga ari-arian. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa. So, yun. Bigyan natin ng chance ulit si Hani Lacuna para hindi po masayang yung mga pinaghirapan ni Hani Lacuna na para din naman sa mga Manilenyo. Diba? So, ayan, iboto po natin, mga pre, si Hani Lacuna. Ngayon, eto na. At magbigay na tayo ng reaction, okay? Dito sa hearing kahapon, mga pre. Eto, pakinggan po natin ito. Ayan. Senator Robert. Good morning po sa inyo. Ay, napaka-happy Kayo po feel ba naman niya. gaano nakatagal nag-vlog? Since 2013, yung nagsimula yung Balikbayan Box Oh. na binubuksan ng mga Okay. customs So, in Laglag Bala. Opo, ano pong mga kalimitang content ninyo? More on politics. More on politics. So malaki na kinita nyo? Wala namang revenue sa YouTube dati. Wala pa. Yung mga nauna, wala pang Talaga? revenue pala yun? Wala, sabi nga nila, kung daw nagtuloy-tuloy ako ng YouTube ko, isa na ako sa pinakamayamang YouTuber. Oo nga. Saka sana nililibre mo kami. Ng Oo, sana mag-birthday pa yata yung si Robert. Ay, Opo, thank sa you, Friday thank you. daw. Anyway, kahapon po sa inyong pagharap sa pagdinig ng House of Representatives, ang sabi ho nung ilan bakit ho nag-iba yata ang tono ng Pebbles sa kanyang content kaugnay ng Pulveron video? Hindi po sa nag-iba yung tono ko. Dati po kasi akong naging kritiko ni BBM, pero BBM vlogger po talaga ako, original, nung election. Opo. Ngayon, medyo nag-iba yung tono ko kay BBM kasi hindi ko nagustuhan yung mga ginagawa ng mga cabinet members, yung trabaho, walang nangyari, nagmahal yung sibuyas. Maraming mga ganung eksena which is totoo naman yung sinasabi ko. So, kinriticize ko. Ayun. Then, syempre kapag kinriticize mo, antay ka na. Ayun. So kumbaga, dati-rate, ang mga content po ninyo, since kayo po ikanya BBM vlogger, karamihan sa mga content po ninyo ay pabor sa Pangulong Bongbong Marcos and then nagbago kayo ng, kumbaga, ng point of view, ng posisyon sa inyong mga vlog. Yes po. Wait na, may ads.
nung nakikita ko na yung takbo ng administrasyon, parang sabi ko parang medyo may mali. Pero so, kasi ako po yung klase ng vlogger na kahit sinusuportahan kita, kapag nakita kong may mali dun sa tao, sa paligid mo, babatipusin kita. Ayun. pero ngayon, Miss Pebbles, saan ka nakapanig ngayon? Kay BBM. Ngayon kahapon, diretso ko na Miss Pebbles, kahapon kasi binabanggit na kayo po nanggaling po sa inyo. Totoo po ba? Paulit ko nga sa inyo, kanino ba nanggaling talaga yung video ng pulburon na yun? Kay Harry. Paano niyo po nasabi? Kasi nung time na nagdi-dinner kami sa Hong Kong, sinabi niya na meron siyang picture, yung screenshot ng video, na hawak niya na. And then, nag-usap-usap doon kung saan ilalabas, kung sino maglalabas, kailangan international vlogger daw yung maglalabas, ganyan. Grabe yung plano. Grabe yung plano ni Roqueta. Nangyari dyan. Kasi kung totoo yung pulburon video na yan, kahit sa Pilipinas po ilabas eh. Diba? Bakit sa ibang bansa pa? Kaya pala ng ibang bansa si Harry Roque noon, Hong Kong yata yun, Hong Kong ba sila? Tapos doon nila nilabas yung video. Doon nila nilabas. Diba? Tapos yung time na yun, si Sara Duterte nasa ibang bansa din. Kasi feeling ni Sara Duterte, pagbalik niya ng Pilipinas, siya na yung presidente. Galing, di ba? Galing. Lupet. Po kasi ako dun sa dinner, late ako ng 1 hour. Opo. Ngayon, pagdating ko doon, ang pinag-uusapan na nila ay tungkol na sa pulburon video. So, kung sinasabi niyo may screenshot si Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson, ng pulburon video at nilatag niya doon kung paano siya ilalabas, paano naipasa naman sa mga vlogger o sa inyo itong video? Sino nagpasa? Hindi po siya ipinasa. Actually, that time na meron na siyang kopya ng picture, hindi niya po pinakita. Kaya nga sabi ko po, in fairness naman sa mga vloggers, na nandun during... Ito hindi pinakita. Kasi kung talagang meron, dapat pinakita mo na. Kung talagang totoo yan, dapat pinakita mo na. Ngayon, kwento pa lang ni Harry Roque. So, baka piniperfect pa nila yung AI. Piniperfect pa siguro nila. Yan yung problema. Diba? Nitong Harry Roque na to. At syempre, nitong mga sinabihan niya. Nandun pala si Glenn Chong. Kung talagang totoo kang lawyer, tangin na. Akin na nga yung akin na nga yung video. Tingnan ko nga. Kung talagang totoo yan, hindi, baka mapahamak tayo dyan. Dinner, wala silang alam. Wala po kami alam dun sa video. Hindi namin nakita yung picture. Pero ang pinag-uusapan po doon is kung kailan ilalabas, paano ilalabas, at sino ang maglalabas. So, ibig sabihin, Ms. Pebbles, nung mga oras at panahon po na yun, nakikausap ni Harry Roque sa Hong Kong, wala kayong idea na deepfake na may ganun pala. Yung video wala po, wala. Wala rin kayong idea nung una na may ipepresent sa inyo na mga video? Wala po. At nung sinabi niya sa inyo, so doon sa pagkakaintindi niyo, doon sa pananalita niya, paniwala siya na totoo talaga yung video? Hindi po siya nagsabi na niniwala siya na totoo yung video. Wala po siyang sinabing ganun. Pero kung pagbabasihan mo kasi, bakit sa ibang bansa ilalabas? Kung sa Pilipinas kaya, bakit? May iniiwasan ba? Umiiwas ka ba? Diyan pa lang halata mo na eh. Pag umiiwas ka, ibig sabihin may something. Pero sorry based sa akin sa isip ko na that video is ginawa. Ang sabi kasi niya, nagpalabas siya ng statement, Miss Pebbles, kahapon, sabi niya, ine-expect na niya na magsisinungaling kayo, ine-expect na niya na babaliktad kayo kasi nga daw ginigipit kayo. Ano po reaksyon ninyo dito? Wala pong gumigipit sa akin. Sa gandang ba namang to, tingnan mo? Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay, hindi ako makipag-banding sa mga kamag-anak ko, hindi ako mag-mall. Pero bago ko ulit ipasa sa partner ko, Miss Pebbles, ano ang nag-motivate sa'yo para sabihin itong katotohanan na pinaniniwalaan mo na to na nanggaling kay former Secretary Roque itong video na to? Kasi po, unang-una, lumalaban siya pero nagtatago siya. Ngayon, kung gusto mong lumaban, umuwi ka dito sa Pilipinas. And naisip ko na rin po, bilang pagbalik ko kay BBM, na para matigil yung lagi ko nababasa yung bangag, adik, di ba bangag yung presidente nyo. Sabi ko, it's time na basagin ko na yung issue tungkol dyan. So, naisip ko na meron naman TRICOM na pwedeng tumulong sa akin kung paano ko siya ilalabas or sasabihin yung katotohanan. Kaya hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ko lalabas para magsalita.
So, bukod ho dun sa napag-usapan ninyo sa Hong Kong during your dinner with Harry Roque na ilalabas ng dapat yung mga international vloggers, ano pa instruction, ano ba ang goal ng pagpapalabas po ng video na yun, nung time po na yun? Para pabagsakin si BBM, Oh. ang presidente. Para siraan pa ang presidente, yun na po yung main goal nila. Sinabi sa inyo ni Harry Roque na ganun o... Hindi po, kasi bakit kayo magpapalabas ng isang peking video kung wala kayong goal? Tama. What's up mga buddy? Tama. Okay, wait lang may ads lang. Hindi, ano nangyari ng mga sumunod? Kailan ninyo nalaman halimbawa na deepfake lang pala yung video at nung nalaman ninyo, anong naging initial na decision Hindi. at reaction po ninyo? Kasi po, ganito po yan. Linabas nila yung video 2 days before the SONA. Oo. So, planado. Sabay sa So, zona ibig sabihin yun. nga po, nung nalaman po ninyo na deepfake lamang po itong video, Yeah, I think sabay kayo yun. po ba'y nakapagpakalat na ng content na yan sa inyong vlog? Nung time na linabas nila yan, sabi pa nga po nila, kinorek nila ako eh. Nabasa ko po yung statement ni Harry. Kinorek nila ako na hindi daw po sa Vancouver pala linabas yung video. Yung unang linabas yung video, kundi sa New York. So, okay, di ibig sabihin, kayo yung nagpasimula. Kinorek niyo ako, kayo nagpasimula na naglabas ng video kasi wala naman ako dun, hindi ko naman yung alam. Na sila yung nagpasimula na naglabas yung video. Nung linabas na po yung video, sinend po yun sa akin. And then ginawa mong content? Hindi ko po pinost yung video, in-screenshot ko lang, tapos pinost ko. Tapos kasi, nung nakita ko yung video, alam kong fake agad. So hindi mo na-share yung buong video, kundi screenshot Hindi ko po lamang? siya shinare. Anong caption? Ang caption po is parang, ayan, hindi ko matandaan pero meron kasi akong kopya, sayang hindi ko, Anyway, kung hindi mo man maalala yung caption, meron bang instruction sa inyo kung anong ilalagay na caption or sarili mo lang? wala naman. Sa katotohanan, wala po. Miss Bebels, tanong ko lang, backtrack lang ulit ako na konti. Sabi nyo, nung una na kay BBM vlogger kayo, and then, paano kayo eventually napunta sa group ni former Secretary Harry Roque? Hindi po ako nagpunta sa grupo niya, siya po ang nagpunta sa akin. Nag-connect siya sa'yo, nag-communicate, tumanap ng connection para makausap ka, makasama ka? Hindi po, kasi meron pong tinatawag na maisog rally, baka narinig niyo po yun. Na-invite po kasi ako doon, sa Hong Kong, as a speaker. Opo. And then? As one of the speakers. So doon po kami nagkita. And then, nakipag-collaborate na siya sa'yo? And then, nagkausap na kami. Doon sa mga una yung mga discussions, kasi ang sinasabi nito, Miss Pebbles, kayo na nga lang magpatunay din kung totoo o hindi. Sa mga ganyan, binabayaran kayo. Sa pagbibigay din nyo ng komento, binabayaran kayo. Doon sa mga ipinalabas na deepfake na video na yan, may alam ka ba na may binayaran ang grupo na yon para ipalabas ito? Wala po akong alam. In fairness, wala po akong alam dyan. So, ang alam mo lamang ay nanggaling talaga at nag-generate yung deepfake video na yon sa dating secretary? Yes po. And then, moving forward, Miss Pebbles, ano ngayon yung direction ninyo ng pag-vlog ninyo after this incident? Focus pa rin po ako sa mga projects ng presidente, sa ginagawa ng admin ngayon, at nakikita ko naman na gumagalaw ngayon sila, gumagalaw ang presidente, tumutulong ang First Lady, lalo na yung Love for All ng First Lady, na napakagandang proyekto. Yun na po ang gagawin ko ngayon at talagang nangako naman po ako na hindi ko natatalikuran si BBM at ang First Lady, wagkos ay tutulungan ko po sila para lalong maging maganda ang ng gobyerno at ng bansa natin. Miss Pebbles, panghuli na lang po, dun sa sinabi niyo pong mga sa huli na yan, obviously, aminado po naman kayo na kayo ay pro-BBM at BBM vloggers, pero paano niyong kukumbinsihin yung nanonood, yung neutral na audience po natin ngayon, na yung ginawa ninyong pagharap kahapon sa pagdinig ng House of Representatives ay dahil kay pro-BBM lamang? Paano ko po? Paano niyo kukumbinsihin yung ordinaryong kababayan natin na nanonood na nakikinig ngayon na wala kayo ibang intensyon, kundi ilabas lamang talaga yung katotohanan kahapon at na hindi dahil sa kayo ay pro-BBM vlogger? Yes po. Maraming mga Pilipino ang hindi naniniwala ngayon sa administrasyon dahil sa peking video yung linabas nila. So, gusto ko pong malaman ng buong sambayanan na hindi po totoo yung video na yon, na maniwala po tayo sa administrasyon ngayon na gumagalaw sila, tumutulong sila sa ating bansa, sa mga OFW, sa lahat. Kahit ngayong Amerika, hindi pinatulan yung video. Anong sabi ni Maharlika? Kung sasabihin niya kay Donald Trump, pinansin ba siya ni Donald Trump? Kasi kung totoo yung video, kahit putang ina, kahit hindi ka sikat, basta totoo yung video na gumagamit yung Pangulo, aaksyon yung Amerika. Kasi si Donald Trump, ayaw naman niya ng mga droga. Aaksyon yun. Fake yung video eh. Diba? Nauto na naman kayo ni Maharlika. Sabi niya, magsusumbong ako kay Donald Trump. Ito na, nakahanda na. Palakpakan yung mga tangang DDS. Yay! Umanda ka ngayon bangag BBM, sabi nila. Diba? Ano sabi nila? Tatanga-tanga talaga. May nangyari ba? Wala. For the content lang kasi at for pang-uutok lang. Panlilin lang sa inyo. Yung USB na yun, meron ba lumabas? Wala. Baka ginagawan pa ng paraan. Nag-i-edit pa siguro yung mga yun.
lahat ng manggagawa, sa lahat ng Pilipino na matulungan nila tayo sa ating, na maging maayos ang ating buhay. Hindi po ako nagsasalita bilang pro-BBM, nagsasalita po ako bilang isang Pilipino rin na umaasa sa ating administrasyon na tulungan tayo sa ating mga pangangailangan at maging tapat sila sa kanilang tungkulin. Huwag po tayong maniwala sa mga fake news. Ayan. Miss Pebbles, Huwag po nating gawing dahilan yung mga napapanood nating fake news para hindi natin suportahan ng gobyerno. Miss Pebbles, isa pa, yung mensahe mo naman sa dati mo nakatrabaho na nakasama, si Attorney Harry Roque. Ano po gusto niyong banggitin sa kanya? Napapanood niya kayo ngayon. Umuwi ka na. Kung talagang totoo ka, kung talagang wala kang kasalanan, dito tayo magharap. Alright. Bakit ka ba nagtatago? Alright. Miss Pebbles, maraming salamat sa oras. Tangin. Sunog. Okay, sunod natin itong video sa mabilisang paraan. Doon sa meeting, si Harry Roque lahat ang nagplano nung pagpalabas ng pulburon. At saka sinabi din niya na hindi talaga, deepfake talaga yun. Gumagamit yata sila ng AI para magmukhang si Presidente yung gumagamit ng droga. So, isa yun na mga ano. And then, isa rin na ano natin, we invited Meta. Actually, in fact, nag-overtime na nga sila dahil 2 hours lang ang binibigay nila dahil babalik sila ng Singapore. Yung sa, well, they have fact checkers, ika nga. May proseso sila. Kung magreklamo yung isang tao na inaatake siya, it will have to go to a process. Pero ang problema lang, medyo malabo yung sagot nila. Tinanong sila ng isang congressman na will they take responsibility? Hindi masyadong klaro yung sagot nila na parang sinasabi nila hindi nila responsibilidad yun. Yun nga, isang objective nga natin dito, we will propose or make a draft legislation na siguro isa gumawa tayo ng regulatory body. Wala tayong regulatory body regarding this fake news. The other proposal, may isang nag-propose naman, pero sabi ko nga, puro pa to plano, kailangan gumawa ng franchise yung Meta dito so that Congress will have an oversight function kung saan pwede silang bantayan. Pag nakita natin umaabuso na, pwedeng i-revoke yung prangkisa nila. Pero all of these are proposed legislation pa lamang. Doon po sa prangkisa, wala nga po sila ni opisina, wala sila rito Paano mo yun nga ang pag-aaralan namin ngayon. Yun ang pag-aaralan talaga kung paano. Will we require them to put up an office? Yun ang problema nga. So, all of these are plans pa. So, ayan mga pre, hindi na natin patagalin pa. Ang punot dulo po ng lahat talaga ay si Harry Roque. Okay? Kasi sabi niya, kaya niyang pabagsakin yung gobyerno Sabi ni Harry Roque. Ang hamon naman ni Pebbles mga pre. Harry Roque, umuwi ka na ng Pilipinas. Dito na magharap-harap. Huwag kang matakot. Ako po. So ayun naman mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon. Kita-kits po tayo ulit mamaya sa susunod na video. Pero syempre, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre may Timbirador po tayo mga pre. Ayan at syempre mga pre, kasi hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So ayun mga pre, no? At eto na. Mamaya, kita-kita po tayo sa susunod na video. Ayan sa mga bago nating subscribers dyan, maraming salamat po. So yun lang muna mga pre, paalam po muna, pansamantala.